I honestly didn't know a place like this could exist. Somewhere so quiet, so powerful, and so beautiful that it makes you incredibly small in the best possible way. Standing at Mount Pinatubo crater felt unreal. Like a moment, the world became bigger than my worries, bigger than people, and bigger than everything I thought mattered. Nature has a way of humbling you. And this video is not just for social media. This is a documentation of me, a reminder that even after becoming a mom, I never stopped chasing the things that makes my soul feel alive. Before the trip, syempre, naganda muna ako ng pambaon ko. Simple lang, yung tuna lang na binili ko dyan sa Dali and yung wrap na kahit papano para may maging pantanggal pagod din sa biyahe namin. Tsaka yung sa mismong trek na. Around 11 PM, umalis na ako papuntang SM because doon yung pick-up point namin ng 12 midnight. Pinagising ko pa talaga yung brother ko para ihatid ako kahit pagod na siya. Pagdating ko sa SM, syempre, fit check muna bago umalis. Hindi na ako nakapag-video sa loob ng van kasi halos lahat kami nakatulog na rin agad. Madaling araw na kasi nun. Around 2 AM, huminto kami para kumain ng breakfast sa KFC dahil pagdating daw sa jump-off point, dire-diretso na yung registration. So, pagdating namin sa Kapas Tarlac, nag-register muna kami at nagpakita ng IDs before proceeding sa jump-off point ng Mount Pinatubo. Pagdating doon, sunscreen agad doon akong ginawa kasi ayoko nang mag-aksaya ng oras later on. After that, inassign na kami din sa tour guide, driver, at saka sa 4x4 vehicle. Around 6 AM na yun. At thank God ha, open yung 4x4 na napunta sa amin because sobrang na-enjoy namin yung view. Kitang-kita namin yung paligid habang bumabiyahe. Dito pala maganda. Di din kami nakatiis at tumayo na talaga kami dito sa 4x4 ride. Habang umaandar, kitang-kita namin yung sunrise sa likod. Habang yung papasikat na yung araw sa likod ng mga bundok. Honestly, dito palang excited na talaga ako. Nakapag 4x4 ride na rin naman ako dati sa Ilocos. Pero parang ngayon ko lang talaga siya na-appreciate ng sobra. Maybe because naging mom na ako, parang mas na-appreciate ko na yung ngayon, yung mga simpleng experiences and beautiful moments sa buhay. Habang nasa ride kami, iniisip ko talaga na sana maranasan din someday ng anak ko yung ganitong excitement. Yung pakiramdam na sobrang saya mo over something simple but unforgettable. Kahit sobrang bumpy ng ride at halos tumatalo na kami sa upuan dahil sa mga bato at river crossing, wala talaga kaming pake kasi sobrang ganda naman ng paligid. Yung green scenery, yung mga baka at kalabaw na nadaanan namin, sobrang peaceful at surreal. Almost 1 hour din yung biyahe namin sa 4x4 bago kami makarating sa jump-off ng trekking papunta sa crater. Habang nasa biyahe rin kami, ngayon ko lang din na-realize na yung dinadaanan pala naming Rocky Mountains and trails are already part of Kapas Tarlac. Tapos eventually, papasok na pala kayo sa Zambales area kung nasan mismo yung Mount Pinatubo crater. May nadadaanan pa kaming sign na you're entering parang Zambales something. Kaya doon ko lang talaga ni-realize na 2 bayan pala yung napuntahan namin in just one trip. Ewan ko, pero natuwa talaga ako doon. Parang ang saya lang sa feeling na from Tarlac to Zambales in one adventure habang napapalibutan ng sobrang gandang mountains and nature view. Actually, nilagpasan muna namin yung Toblerone Hills kasi may nagsabi sa amin na mas okay daw na unahin muna talaga yung crater para maaga kaming makarating doon bago dumami yung tao. Pwede naman daw balikan yung Toblerone Hills after the trek kaya sinunod namin yung advice nila. And honestly, okay din talaga yung naging decision namin because pagdating namin sa crater, wala pang masyadong tao, mas peaceful, mas tahimik at mas na-appreciate namin yung sobrang gandang view ng hindi masyadong crowded.
Ayan, dito yung medyo malapit na kami dun sa jump off ng pa-trekking. Yes, trekking talaga siya. Hindi siya hiking. Hindi naman sobrang elevated yung trail. Pero mapapagod ka dahil sobrang haba ng lalakarin. Mabato rin yung daan at ilang beses kayong tatawid sa river. Pero kahit pagod, sobrang magical nung dinadaanan namin. Lahat halos tong makita kong animals at views, binibidyohan ko talaga because alam kong ipapakita ko itong lahat sa anak ko pag uwi ko. Gusto ko makita niya kung gaano kaganda yung mundo. Yung shoes ko naman, pwedeng mabasa pero todo iwas pa rin ako sa tubig. Buti na lang mabait at maingat yung tour guide namin na si Kuya Recto. Tinulungan niya talaga kami, especially sa river crossing. Ang ganda, magical yung yung atake. Wash! Sige po. Bibidyohan ko lang siya. Thank you. Wow! And thank you din talaga sa trekking pole ko because sobrang laking tulong niya sa katawan ko, especially sa madudulas na parts. Habang palapit kami sa crater, parang feeling ko pumapasok kami sa rainforest. Ang lalaki ng mga dahon at kakaiba yung itsura ng paligid. Para talaga kaming nasa movie or documentary. Pag malapit ka na sa crater, sakalang may mga medyo paakyat, pero honestly, kaya naman siya. Tapos medyo madulas talaga kasi meron dito yung mga malumot-lumot na mga stone na maaapakan mo. Kaya todo ingat talaga dapat. And then finally, nakita ko na yung crater ng Mount Pinatubo. Grabe. Oh my God. Ganito ba talaga nakakaiyak pagka nakakita ng magandang Iyak ako. Oh my gosh. Sobrang ganda po. Thank you, Lord. Naiyak ako, promise. Hindi ko ma-explain yung feeling nung nakita ko siya sa personal. Sobrang ganda ng Pilipinas, sobrang ganda ng Mount Pinatubo crater. Noong 1991, nag-erupt ang Mount Pinatubo and became one of the largest volcanic eruptions in history. Pero ngayon, seeing the crater in person felt like witnessing a beautiful disaster. Like something tragic that eventually became a breathtakingly beautiful. Habang nandun ako, parang totoong-totoo yung sinasabi nilang nature humbles you without saying a word. This place made me emotional because for the first time in a long time, I felt fully alive after I gave birth And bilang isang nanay, isa rin siguro sa mga bagay na talaga nagpaparamdam sa'yo na buhay ka ay yung moments na ganito. Yung nararanasan mo yung mundo beyond your usual routine. Ikaw na, be. Ano ba? Apa? And syempre, hindi mawawala ang drone shots dahil sobrang worth it talaga ng view. Buti na lang may nagpa-drone doon. Nagbayad kami ng 300 each para sa shots namin and honestly, sobrang worth it. Kasama ko dito yung friends ng husband ko na naging friends ko na rin eventually, kaya sobrang saya talaga ng experience ko. Actually, hesitant pa ako nung una dahil syempre mahal din yung gastos. Pero after experiencing everything, masasabi kong sobrang worth it niya. Ay, wala kasing tugtog eh. Ayan, so bumaba kami dun sa pinaka-tubig ng crater ng Mount Pinatubo and talaga namang napakaganda. Siyempre may mga transition din kaming tatlo, pang TikTok namin yan. I-edit pa nila yan.
Actually, tinry ko yung hawakan, maghugas, ganon. Kumuha din ako ng souvenir para sa anak ko. At malamig pala talaga siya. Nasa isip ko kasi, it will be boiling, alam mo yun, yung kumukulo yung tubig kasi crater siya. Sa akin kasi nila makuha yun. After our endless pictures and video, syempre kailangan talaga namin sulitin yung moment habang nasa crater kami. Hindi naman araw-araw makakapunta sa ganitong klaseng lugar, kaya talaga nagtagal din kami doon para syempre namnamin yung view at yung feeling na nandun kami talaga. Parang around 10 AM na rin kami bumaba from the crater, and after that, nag-start na kami sa journey pabalik habang dala-dala namin yung pagod, memories at sobrang gandang experience from Mount Pinatubo Crater. Bit-bit ko din yung souvenir ko para sa anak ko. Alam niyo yan, mga dried leaves na mga ganda at saka yung mga gandang klase ng kulay ng bato. On our way back, nadaanan namin yung Eta community. Sila talaga yung original settlers sa paanan ng Mount Pinatubo. May dala kaming food, kaya namigay muna din kami sa kanila. May nakita rin akong families na may kasama mga bata sa trek. Yung isa around 6 years old lang. Habang pinapanood ko sila, naisip ko talaga yung anak ko. Gusto ko rin siyang maisama someday sa mga ganitong adventures. Pero bilang nanay, parang hindi ko kayang makitang nahihirapan siya. Sobrang OA ba? Siguro someday kapag gusto na rin niya mismo at kaya na niya, saka ko siya dadalhin sa mga ganitong experiences. Because more than destination itself, gusto kong malanasan niya yung feeling na pagiging alive, curious, and amazed sa mundo. And finally, ito na talaga yung Toblerone Hills na nilagpasan namin kanina before going to the crater, and honestly, totoong mukha talaga siyang Toblerone. Kahit hindi ko naman siya nakikita from above, familiar na ako sa itsura niya dahil lagi ko siyang nakapapanood sa mga vlogs before, pero seeing it in person hits differently talaga. From the front view pa lang, kitang-kita mo na yung bakit siya tinawag na Toblerone Hills. Very pagod na rin kami at this point, pero napahinto pa rin talaga kami dito because there was some kind of military practice happening around the area, so tumigil muna kami. Sadyang dyan po sila nag-ano? Ano po yung practice? Ganon? Hindi po yung mga bomba na malapit ng mag-start. Yan po pinapunta. Baka pumutok pa sa bayan. Oo nga po. Wala na akong video on our way back kasi sobrang pagod na din, talaga nakaupo na lang tapos pinapanood yung mga view habang pabalik kami doon sa jump off point. Kasi pagdating namin doon, mabilis ang kain na lang, tapos nag-shower na, tapos binigyan lang namin ng ulam si Kuya Recto, yung tour guide namin, tapos gumora na din kami. Pero honestly, yung pinaka nakakapagod talaga is yung biyahe pa uwi. Sobrang traffic, especially pagdating ng Manila hanggang pabalik ng Lipa pa uwi sa amin. Pero despite all the pagod, masasabi kong this is one of the best experiences of my life. Nakapag-travel na rin naman ako before, akyat ng bundok, pero iba talaga yung nature yung nakikita mo. Ang hirap i-explain ng feeling. Parang above every beautiful experience na naranasan mo sa buhay bukod sa pagiging mother, Mount Pinatubo made me feel alive in a way I cannot fully explain. Yung tipong mapapagod ka na lang at ma-realize kung gaano kaganda yung mundo at kung gaano kakaliit compared sa lahat ng ginawa ni God. And honestly, gusto kong ma-feel din ng ibang tao yung nararamdaman ko habang pinapanood nila itong journey ko. Because Mount Pinatubo is truly one of those places na masasabi mong kailangan mo makita at least once in your lifetime. Worth every peso, worth every pagod, worth every lakad. And now that I'm editing all these videos and photos, I know this is not just another travel memory for me. This became a reminder that even after becoming a mother, I can still experience the world, feel wonder, and chase the things that made my feel soul alive.